At dumating na nga yung araw na pinakahihintay ko. 2 years ago pa lang, minamanifest ko na talaga to. A dream that seems far-fetched, then now is a reality. Ang napili ko nga palang clinic ay ang Janssen Cosmetic Surgery. Dahil sobrang kilala ang Janssen Cosmetic Surgery at sa dami ng magagandang reviews sa kanila. 1 PM nga palang schedule ko dito. Nang dumating kami, may mga nauna ng patients, kaya nagintay muna kami sa lounge area. Meron nga pala silang mga pa-pre-water dito once you arrive on their clinic. Actually, 2 weeks before pa lang, nagpa-schedule na ako at nagpa-check up na ako dito kay Doc. Nag-explain na rin ako kay Doc Chona kung anong pegang gusto kong mangyari sa nose ko. And chinek na rin niya yung nose ko and in-explain niya sa akin kung anong mga procedure at kung anong mga dapat gawin. Yes! Sobrang babait nga pala ng mga nurse at staff nila dito. Sobrang gagaan nilang kausap. And I already started fill up some forms here. Of course, before the operation start, you need to fill up some forms. Of course, you need to settle the payment first. I was so nervous talaga, but when I saw this, nawala lahat ng kaba ko. Napakadami na nilang certificate and awards. Madalas pa silang napipictured sa news and also sa TV. I know I'm in the good hands talaga. Since 1988 pa nga pala sila kilala. Kaya talagang I made the right choice. Yes! Ayan o, nakita ko pa nga si Merylite dyan. Boom, ganda diba? Yes! Super cozy and super relaxing nga pala ang vibes nila dito, kaya hindi ka talaga kakabahan. At ayan nga, sobrang relax lang ako ditong nakaupo sa lounge area nila. And since nagugutom na rin ako, kumain na pala muna ako bago isabak sa operations. Dahil alam kong mamaya mahihirapan na akong kumain. Pero dapat konti lang ang kakainin para iwas ang pagkahilo at pagsusuka pagkatapos ng operation. Kaya ayan, donut na lang ang kinain ko muna. At syempre si Bebe din dahil siya ay mag-iintay sa akin. At maya-maya na nga ay tinawag na nga ako ni Doktora na pumasok sa loob. Para na rin sukatan ng aking nose. Ayan. Sobrang chill lang kausap ni Doc Jonah. She made me so comfy and she didn't mind answering all of my questions. Yes! Ayan, nag-start na nga silang i-BP ako. I-check yung temperature ko. Ayan. At ayan, pinag-change outfit na nga nila ako at pinatanggal na rin nila ang lens ko. Dahil maya-maya lang ay ako na isasabak sa gera. Binidyohan ko na nga na binidyohan ng mukha ko dyan dahil magpapaalam na ako sa aking ilong. At ayan, nagre-relax muna ako dyan bago ko tawagin. At eto na nga mga mahal, yan ang tinanggal sa akin. Tapos na ang operations ko dito, kaya ayan, kung titignan niyo ako para akong sabog, kausap ako ni Miss Medj. Tinuturo niya sa akin kung anong tamang gawin. Dahil nga groggy pa ako talaga dito, hindi muna kami umuwi. Nagpahinga muna ako dyan saglit. Kaya nakuha ko pa nga mag-thumbs up kahit sabog yung itsura ko. At ayan, nag-usap pa nga kami ni Doc Jonas sa mga dapat at hindi dapat gawin after ng surgery. And of course, nag-selfie muna kami bago umuwi. Thank you so much, Doc! And ayan, 6:30 PM na rin kami nakauwi. Ayan, sobrang sabog ko pa talaga. Pagdating sa bahay, ito lang nga pala ang kinain ko bago uminom ng mga medicines. And ang medicines na to galing na rin to sa Janssen. And obligate to drink a lots of pineapple juice. Yes! Nag-start na nga rin akong mag-cold compress niyan dahil nawawala na rin ang anesthesia. I already feel the pain and discomfort that time. And bago nga pala akong matulog, kumain pa rin talaga ako dahil sobrang gutom ako. Ayan nga, sinusubuan na lang ako dahil sobrang hirap na akong ngumanga. And after ng surgery, hindi ka nga pala pwedeng matulog ng nakatagilid. Kaya obligado talaga naka-neck pillow ka para straight lang ang ulo mo sa pagtulog. Well, here's the second day after my rhinoplasty surgery. We need to go back to the clinic kasi tatanggalin na nila ngayon ang plaster sa ilong ko. Kailangan na rin talaga niyang malinisan dahil ang dami na niyang dugo. Sa loob nga pala ng The Midland Plaza, ang Janssen Cosmetic Surgery. Walking distance lang to sa Robinson, Malate. Pasok lang kayo sa loob, sabihin nyo lang sa guard na sa Janssen kayo pupunta. Alam na nila yon kasi usually tinatanong talaga nila bago makapasok dito. Mukha lang nakakatakot yung ambience kasi walang masyadong tao pero chill naman yung vibes. Ayan, akyat lang kayo sa second floor dahil doon located yung clinic nila. Ayan, once na nasa second floor na kayo, kanan lang kayo, makikita nyo na agad yung mga sign ng Janssen Clinic Surgery. At ayan, pumasok na nga ako sa loob. 1 PM nga pa lang yung schedule ko dito, kaso na late nga ako ngayon. 3 PM na ako nakarating dito sa kanilang clinic. And ayan, kung makikita nyo, meron na nga rin mga nag-iintay na patients dito. And since late ako, dito muna kami sa lounge area nila naghintay muna.
And as usual, may pa-water na naman sila. Wow. Nakalimutan ko nga palang mag-take ng medicine ko, kaya ayan, buti na lang may pa-water sila dito. Bet na bet ko talaga tong upuan nila dito. Nakatulog pa nga ako that time yan eh. Ginising lang nila ako dahil ako na pala yung susunod. At ayan nga, tinanggal na ni Doc Paner ang aking plaster sa nose. Medyo kinakabahan pa nga ako kasi alam ko masakit pa to. Pero ayan, sobrang gentle naman ni Doc. At nung natanggal na nga yung plaster sa nose ko, medyo naginhawahan talaga yung mukha ko. Kaso nung pagsilip ko sa camera, talaga hindi ko nakilala yung sarili ko. Parang bigla ako naging member ng Wrong Turn. What? At ayan, nagsimula na nga linisin ni Doc Paner yung aking nose. Nilinis na niya kung anong dapat linisin sa loob. Dahil sabi niya, pag namaga pa to lalo, hindi ko na siya basta-basta magagalaw at hindi talaga pwede. At nang makauwi na nga kami, kumain na din ako dahil nagugutom na nga ako. Nakakain na rin ako ng medyo maayos dito. Since natanggal na nga yung plaster sa nose ko, pero sobrang hirap pa rin talagang ngumangada. Parang nga pupunit yung mga tahi sa ilong ko. Nagbay nga pala kami ng maraming fruits, Quaker oats, and more pineapple juice. Dahil talagang makakatulong to sa healing stage ko. And ayan, sarap na sarap pa ako sa blueberry niyan kahit ang hirap talagang ngumanga. And in-advise nga pala ako ni Doc na i-continue ko muna ang cold compress dahil sobrang maga talaga ng pagmumukha ko. Sobrang daming dugo daw kasi ang nilabas ng aking nose, kaya ganyan. And sabi nila since day 2 pa lang, ganyan pa lang ang maga ng mukha ko. More chances pa daw na mamagayan sa mga susunod na araw. And pagising ko nga ng umaga, ganyan na ang itsura ko mga mahal. Hindi ko na talaga makilala ang sarili ko. Sino ba ito? What? Ayan no, meron pang nga pa-pizza sa akin. Yummy! Tuwan-tuwa na ako niyan, hindi lang ako makangiti talaga ng maayos dahil sobrang hirap ngumiti. Siyempre dahil gutom tayo, kakain pa rin ako. Ayan, di ba? Akala mo na ako binugbog talaga ng ilang tao. Halos hirap na rin ako imulat yung mata ko dahil sobrang magana niya. At inobliga ko talagang uminom ng napakaraming pineapple juice kahit hindi talaga ako mahilig sa pineapple juice. Halos ginawa ko na tong tubig. Matanggal lang talaga yung pamamaga ng mukha ko. At ayan, yung mga oras na yan, nagbahing talaga ako dyan. Ang hirap pala talagang pigilan. Tapos kailangan hindi ka din umiyak kahit sobrang sakit na dahil lalo kang sisipunin. Ito na yung araw na pinakamasakit talaga. Mixed emotion talaga yung nararamdaman ko dito. Physically, mentally, hindi ko na alam yung gagawin ko sa sobrang sakit. Kaya once na nagpa-rhino ka talaga, dapat ready ka. Buti na lang, sobrang tiyaga talaga sa akin ni Bebing mag-alaga. She organized my medicine schedule. Pati sa pagkain at mga pag-inom ko, siya din. Pati sa pagtulog ko, nakabantay din siya sa akin kasi nga baka tumagilid ako ng paghiga. Kaya dapat talaga once na nag-decide kayo magpa-rhino, meron kayong mga kasama dahil mahirap mag-isa. And this day is a 4-day post-op. Buti na lang nakilala pa ako ng mga fur babies ko niyan. Dahil sobrang nag-iba nga yung mukha ko sa pamamaga. Nakalabas na rin ako ng kwarto niyan dahil piling ko nga medyo lumakas na ako. At eto nga, medyo nakakakain na ako talaga ng maayos. Kailangan mo lang talaga ng matinding pahinga after ng surgery. Tsaka dapat kumain ka rin talaga ng marami. Hindi muna uso ang diet-diet dahil hindi siya makakatulong sa pag-heal mo. At ayan, kung makikita nyo nga, nabawasan na yung mga pasa-pasa sa mukha ko. Pero syempre, since 4th day pa lang, sobrang magapa din niya and masakit pa talaga at the same time. So, ganun talaga, tiis ganda. And this is the 5 days post-op. Ganyan nga pala lagi ang sinusuot ko para hindi na ako mahirapan at iwas bunggo na rin sa ilong. As you can see, medyo nag-press yung mukha ko dito. And the swelling of my face has also decreased a little. Yes! Ganyan nga lang pala ako magpunas ng face after ko mag-wash. Dapat sobrang demure lang talaga para iwas tama sa ilong tsaka dun sa mga tahi-tahi. Nalilinis ko na nga rin pala mag-isa yung nose ko. I need extra care. Sobrang gentle lang dapat talaga. Dahil once na magkamali ka, naku, sobrang sakit talaga. Baka mamaya hindi pa magpantay yung butas ng ilong ko. When I look at the side view, see my nose high already. Since the swelling is almost gone down. But since it's just 5 days post-op, ang nakikita nyo pa talaga ay si Avatar. Ang dami ko nga palang cotton buds na binili dahil ito talaga ang ginagamit ko pang linis. At ayan, binalik ko na nga rin pala yung nakapasak sa ilong ko kasi sabi ni Doc kailangan talaga to. Pero baka next week tatanggalin na din to kasabay ng suture removal. Yes!
Lagi nga rin pala ako naglalagay ng lip gloss dahil sobrang drying talaga ng lips ko. Today is a 7th day after my rhinoplasty. It's a super exciting day today because I'm getting my sutures removed. Bumiyahe lang kami papuntang Malate ulit. Actually, sobrang excited ko talaga ngayong araw dahil gusto ko na talaga matanggal tong tahi sa ilong ko. Pero kahit sobrang excited ako, talagang kinakabahan pa din ako dahil sabi nila ang sutures talaga ang pinakamasakit sa lahat. Mas masakit daw to kaysa sa mismong operation. So ayan na nga, nagpabebe muna ako sa kanilang lounging area bago masaktan. Nag-CR na nga rin pala ako dahil naiihina ako sa sobrang kaba. And ayan, pumasok at nahiga na nga ako sa loob. And nag-start ng linisin ni Doc Paner ang aking nose. Actually, tato talaga silang doktor ko dito. But today, si Doc Paner ang nakaschedule sa pagtanggal ng aking sutures. Sa simula, chill-chill pa lang kami ni Doc. Kasi parang pitik pa lang naman ang nararamdaman ko. Pero sabi nga niya, wala pa kami sa exciting part. So, sabihin nun, may isasakit pa talaga. Okay ka lang. Kaya pa? Sakit. Naiyak ka nun. At ayan na nga, pinag-rest na muna ako ni Doc dyan. Kita nyo, mangiyak-ngiyak na yung mata ko dahil masakit pala talaga. Sorry, na-fish tayo. Kaya pinag-sensitive yung kita. Konti na lang. Next, let's go. Pinapaiyak ako dito. Sabi. Sorry. Konti na lang. Ano pa ba, Dok? Ano wala? Isa labas tapos Final na yun. And sa wakas, nakasurvive na din ako. Dumaan na rin kami ng Robinson Malate dahil nagugutom na rin kami. Nakakagutom talaga masaktan, girl. Bigla ako nag-stress eating kaya dumiretso na rin ako sa donut. Grabe yung mga sakit ngayong araw na to, hindi ko kinaya talaga. Mas masakit pa siya sa dami kong tattoo sa braso ha. And this is the 7th day post-op of my nose. Wala akong kahit anong makeup niyan kasi bawal. And ayan yung mga pinagtanggalan ng tahi. Super happy dahil nakaka-smile na ako ng maayos. Hi! Good evening mga mahal! So ngayon, mansari ng aking nose. Isang buwan na. Happy mansari nose! Ayan, kung makikita nyo, halata pa yung mga stitches niya, namumula pa, lalo na pag umingiti ako, ayan. Kasi hindi pa siya magaling talaga. Hindi siya fully healed dahil ang fully healed ng rhinoplasty is 6 months to 1 year. Actually, sabi pa ng ibang doktor is 2 years. And ayan, so kung nakikita ko naman ngayon, ang ganda-ganda talaga ng outcome ng mga paghihirap ko ng mga nakakaraang linggo. Kung makikita nyo naman yung mga pinopost ko, talagang magang-maga talaga, diba? At dahil marami nagme-message sa akin, saan ako nagpagawa? Ayan, dito po ako nagpagawa sa Janssen Cosmetic Surgery and ang aking doctor is si Doc Jonah. And kung interested din kayo magpagawa sa kanila, you can message them directly kasi nagre-response naman sila kaagad. And kapag decided na talaga kayong magpunta at magpagawa ng inyong rhinoplasty, banggitin nyo lang yung pangalan ko once na nandun na kayo, magkakaroon kayo ng discount sa kanila. Pangalan ko lang, buong pangalan ko. Banggitin nyo lang sa kanila, bibigyan nila kayo ng discount. And madami din ako nare-receive na comments na parang tabingi daw. Of course, nasa healing process pa rin po tayo. Ang healing process po nito is 6 months to 1 year. So, hindi pa yan yung final outcome ng ilong ko. Ayan, kung makikita nyo naman, namumula pa siya, diba? Ayan, mag-i-improve pa yan. Pero syempre, i-embrace natin kung anong meron na ngayon. Kasi alam nyo, after talaga ng procedure ko, talagang in-explain sa akin ni Doc na sobrang mamamaga talaga yung ilong ko dahil sobrang daming dugo na nawala while doing the operation. And sa mga nagtatanong kung magkano yung paggawa ko dito, kung ako sa inyo, mag-inquire na lang kayo kasi iba-iba tayo talaga ng nose. Depende sa nose nyo yan kung magkano yung price na marireceive nyo, kung magkano yung babayaran nyo. Kasi ako naka-high ko ako before. Kung makikita nyo ang taas ng bridge ko dati kasi naka-high ko yun. So, kailangan nilang kayurin yun para talaga mailagay yung implant. So, yun. Tapos, nagbabawas din ako ng alar. Nagpa-sexy alar din ako. Yan. Kasi sabi ni Doc, yun talaga ang babagay sa mukha ko. Kaya, ganyan, sobrang maga talaga ng healing process ko dahil doon. And, yun. Syempre, waiting pa din ako ng mga susunod pa na buwan kung anong mangyayari sa nose ko. And yung mga nagsasabi naman, bakit pa ako nagpa-rhino? Okay naman yung nose ko dati. Bakit pa ako nagpa-rhino? Mas bagay yung dati. Eh, ganyan po talaga. Kanya-kanya tayo ng pananaw sa buhay. Ako gusto ko talaga magpa-rhino noon pa lang. Kasi ayoko na ng hiko. Kasi yung hiko kasi every 2 years, every
Minsan, 1 year pa nga lang, bumababa na. So, magpapalagay na naman ako, masasaktan na naman ako. Dyan na ako sa pangmatagalan talaga. Tsaka there's nothing wrong to improve yourself, lalo na kung kaya mo naman at gusto mo talaga. Ako kasi bata pa lang ako, gusto ko na talaga magpa-rhino. Hindi naman sa hindi ako kontento. Siyempre, gusto ko i-improve yung sarili ko. Sino ba namang babae na ayaw na mas gumanda pa, di ba? So, yun lang. Kaya wag niyo ako i-judge. Kung walang ambag, shut up. Ayun lang. Yun lang mga mahal. Thank you.